Mag-aalas 8 na makarating sila sa school campus. Habang tatawa-tawa si Grayson na sumusulyap sa kanya. Good luck for school. Hindi na niya pinansin pa ito at dire-diretso nang pumasok sa building. 4 minutes na lang at mahuhuli na talaga siya. Wala pa ang prof niya nang makarating siya sa room nila. Kaya malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Sandra. Saka hinihingal na tumabi kay Sam ng upo. So, tell me, magkasama na pala kayo sa isang kwarto? No wonder, magiging ninang na kami. Panunukso ni Danica sa kanya. That's not it, okay? Magkatabi lang kaming natulog kagabi, yun lang. Sagot niya saka naman pumasok na ang prof. Kaya hindi na sila nag-ingay pa. They had been busy for the whole day. Lalo na at malapit na ang Christmas vacation. At binigyan na sila ng gawain para sa bakasyon. Sa susunod na linggo na yon. At pagbalik nila ay magkakaroon na sila ng 84 hours na on-the-job training sa mga kilalang business agencies at companies sa Maynila. Siya naman ay naging abala at minsan lang nakapagyaya kay Grayson na kumain sa labas at mag-date. Kailangan nilang asikasuhin ang papers nila bago magbakasyon. Grabe ang dean, ang daming pinapagawa. May January pa naman. Gagraduate na nga tayo pero tambak naman ang gawain. Reklamo ni Rika habang umiinom ng coffee sa loob ng cafeteria ng school. Alas 4 na ng hapon iyon at hindi pa sila makakauwi dahil kailangan nilang hintayin ang response ng dean sa pinasa nilang papeles for job interview sa napili nilang kumpanya. Tumunog naman ang cellphone ni Sandra kaya kinuha niya iyon at sinagot. Bakit? Sagot niya. Nakakapanibago lang at tumawag ng ganung oras si Grayson. You're not home yet. Are you still at school? Tanong nito sa nag-aalala na boses. I'm still at school with my friends. Hinihintay namin ang final results kung saan companies kami maa-assign. Sagot niya saka naman tumingin sa kanya si Sam, habang tahimik na nakikinig ang dalawa niya pang kaibigan. I'm with her. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Sabat ni Sam sa usapan, na inilapit pa ang mukha sa phone niya. Knowing that you're with him, paanong hindi ako mag-aalala? Mukha pa lang yan, hindi na mapagkakatiwalaan. Sagot naman ni Grayson. Hindi na nagsalita pa si Sandra at ini-off na ang tawag at nakangiting tumingin kay Sam. Kahit minsan talaga, inaasar niya si Grayson kapag tumatawag ito. Someone's getting jealous. Wika ni Rika. Ibig sabihin ay okay na kayo? After ng mga away niyo nung nakaraang linggo? Ang tinutukoy nito, ang nakaraang mga araw na hindi siya kinakausap o pinapansin ni Grayson. Naikwento niya minsan sa mga ito. Kaya tanging tangulang ang naisagot niya. Masyado na ba siyang mahigpit ngayon? Tanong ni Danica. Nagkibit balikat lamang siya at ngumuwi. Takot lang siyang agawin ko si Sandra sa kanya. Natatawang wika ni Sam na ikinatigal nila. What? Takang tanong ni Sam ng lahat ay tumingin sa kanya. What did I say wrong? Hindi nila alam ang tungkol sa atin. Wika ni Sandra, kaya napakamot sa ulo si Sam. I see. Did I tell you both about my confession to her? Tanong niya sa dalawa. Natawa lang si Sandra sa reaksyon ng dalawa na nalilito at papalit-palit na tumingin sa kanilang dalawa. Umiling pa ang mga ito bilang tugon. Management students, good afternoon. The results of the final listing for your on-the-job training has been posted on your department bulletin board. Approved by Dean's office. Anunsyo ng radio broadcast team. Tara na! Aya ni Rika. Tumayo naman sila tumungo na sa school bulletin board. Hindi na kasi makapaghintay si Rika at Danica at gusto na nilang makita kung saang kumpanya sila mapupunta. Kabilang pa naman ang kumpanya nila Grayson doon at kumpanya nila Sam. Nakipagsiksikan pa sila sa iba na naroon at hinanap ang mga pangalan nila. Wait! Martinez Group of Companies. Wala tayo ron. Rinig nilang wika ng ibang naroon. Mukhang dismayado pa sila sa naging resulta. Sayang naman, hindi natin makakita yung CEO. Gwapo daw eh. Mangarap ka, may asawa na yun. Nabalitaan niyo bang estudyante rito? Alaman niyo ng balita dati, pero hindi naman nila sinabi kung sino. Basta, isa daw sa anak ng shareholders ng kumpanya. Usap-usapan ng iba. Ngumiti lang silang magkakaibigan, saka sumiksik sa unahan nang kaunti na lang ang mga naroon. Sandra,
I'm sure nasa Martinez Company ka dahil may something kayo ng CEO nila. Panunod yun ng Becky nilang kaklase. Tumingin ng ibang mga naroon sa kanya. Sa lakas ba naman ng boses ng kaklase sa sinabi nito? Baka pati nasa malayo'y makakarinig. Ngumiti lamang siya at hinanap ang pangalan niya. Kung doon man siya mapupuntay ayos lang. Si Grayson ang magiging supervisor nila para mag-coach sa kanila. But she knew Grayson would always find a way to make it happen. Nasa kumpanya nito siya mag-OJT. Martinez Group of Companies, Sam De Leon, Sandra De Guzman, Minerva Santos. Basa ni Danica, saka kunwaring kinikilig pa. She knew it. May kinalaman na naman dito si Grayson dahil sigurado siyang wala sa options na nilagay niya ang Martinez Group of Companies dahil ayaw niya roon. Baka malamang pag-iisipan siya ng hindi maganda ng iba dahil sa relasyon nila ni Grayson. Kay Sam lang ang inaasahan niya roon sa kumpanya ni Grayson dahil sa ama nito na isa sa mga stockholders ng kumpanya at pagiging loyal nito sa mga Martinez kahit may sarili itong kumpanya. Nasa Love Clothing ako! Sigaw ni Danica nang makita ang pangalan niya. It's one of my favorite clothing company because of its durability. Wow! One more thing. I idolizes the owner. Manghang wika niya. And I am with Rika. Dagdag niya at yumakap pa kay Rika. You two together, and we both together, hindi na masama. Wika pa ni Sam, saka na umalis roon. Sumunod naman sila, saka naman natigilan ng iba, nang biglang may sumulpot mula sa entrance ng building. Si Grayson, nakapamulsa pa, at suot pa nito ang pang-opisina na kasuotan. Alam naman natin na may itsura siya, pero masyado siyang show-off sa ginagawa niya. Wait! Is that the CEO of Martinez Company? Anong ginagawa niyan dito? I heard the news about business management student sa kanya. Is it for real? Bulong ng iba. Huli ka na ba sa balita? Kinasal na nga, diba? Wika ng iba. Ang swerte naman niya. Hindi na yun nakapagtataka. Nung narinig ko nga sa balita, kinikilig ako eh. That only happens in movies and stories. Hindi ko inakalang mangyayari yun in real life. Napayuko na lang si Sandra at magtatago na sana nang matanaw niya itong nakangiting humakbang palapit sa kanya. Nasa rooftop ng lawn si Sandra at Grayson nang tumunog ang doorbell ng bahay. Umorder lang kasi si Grayson ng pagkain nila dahil wala namang malapit na restaurant doon at wala ring stock ng foods ang lawn niya dahil hindi naman siya roon umuwi. Masasayang lang ang pagkain pag nag-stock siya. Stay here. Wika nito. Tumangulang si Sandra bilang sagot. Ilang sandali naman itong nawala sa paningin niya, saka bumalik na may bitbit ng pagkain. Chicken, seafoods, and vegetable salad. Pagkatapos nilang kumain, ay dumiretso na ito sa kwarto niya saka naligo. Habang abala si Sandra sa pagkikipag-usap sa kaibigan, kinuwento kasi niya sa mga ito na nasa lawn siya ni Grayson. Tutal Sabado naman kinabukasan, ay ayos lang iyon na doon siya matutulog. Nilapitan ni Grayson si Sandra. Ngunit nang makita siya nito dahil sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay, ay binaba nito kaagad ang cellphone, saka ngumiti sa kanya. Nagtataka naman siyang tumingin dito. What's wrong? Tanong niya rito saka lumapit. Umiling lang ito at umiwas ng tingin. Pahiram ako ng damit mo ah. Wika niya, saka nilagpasan at nagtungo na sa kwarto ni Grayson. Sino bang kausap mo? Habol niyang tawag rito. Pero hindi na lumingon pa si Sandra at pumasok na sa kwarto at nilock iyon. Umiiling na lang siyang bumaba tsaka kumuha ng wine, saka bumalik sa itaas. Nakaupo ang binata sa upuang naroon habang umiinom ng alak nang lumabas si Sandra na suot ang damit niya. Dinadala mo rin ba si Thea dito? Tanong ni Sandra na ikinagulat niya. Tumingin siya rito saka isinagot ang dalaga. Hindi, ayaw niya sa tahimik na lugar. Ikaw pa lang dinala ko rito. Saka wala rin naman akong balak na dalhin siya rito. She's a party girl type. Walang linggo na hindi kami nagre-restaurant. Sagot niya saka uminom ng natirang alak sa baso niya. Kumuha naman si Sandra ng wine glass, saka sinalina ng alak. Bakit? Diba first love mo siya? Does it hurt when she leaves or breaks up with you? Alam ni Sandra na hindi iyon ang tamang salita sa tanong niya, pero tinanong pa rin niya. Tumawa naman ang lalaki saka humarap sa kanya.
Since you came, no, it doesn't hurt that much. Pero naging parte na kasi siya ng buhay ko eh. So it's natural to feel pain. I was out of myself for a few days. Sagot nito. When you tried to propose to her, anong naramdaman mo nang umayaw siya? Naitanong pa niya. Narinig niya kasi iyon sa ibang tao nung isang araw nung nag-shopping siya. Nagulat naman ang binata na tumingin sa kanya. Who said that? Sa pagkakaalam ko, hindi ko yan sinabi sa'yo. Nagtatakang tumingin siya rito. Umiwas naman ang tingin si Sandra sa kanya. Saka nilagok ang alak sa baso. That's alcoholic. You shouldn't drink this. Wika niya. Saka inaliw ka Sandra ang alak. That wine was 70% alcoholic. I'll get you another wine. Akbang tatayo na ito nang pigilan siya ni Sandra sa kamay. Wag na. Yun lang naman ang iinumin ko eh. Sagot nito. Saka umupo na lamang ulit si Grayson. Ilang saglit pa muna bago siya nagsalita ulit. I heard it before. Kilala ka ng karamihan because you're successful sa larangan ng business. Kaya hindi na yun ikakagulat ng iba. Tumugon naman si Grayson. Saka humarap dito. Are you jealous? Mapang-asar niya na tingin dito. Ako? Hindi ah. Nagtatanong lang naman eh. Bakit naman ako magsiselos? Mukha naman yung paniki. Sagot niya saka tumayo na at pumasok sa loob. You called her before nguso, then pato, tapos ngayon paniki. Ganyan ka ba talaga magselos? Panunod yun niya. Hindi ako nagsiselos. Tumatawa namang sumunod sa kanya si Grayson. Saka hinapit siya sa bewang at pinaharap sa kanya. Gustong-gusto niya talagang nakikitang naiinis si Sandra sa kanya. You look beautiful. At alam mo kung ano gusto kong gawin ngayon? Ang mahalikan ka. Wika ni Grayson na ikanatulala ni Sandra. He meant it. Nang makita niya itong suot ang damit niya, napakaganda nito sa kanyang paningin. Tumunog naman ang phone ni Sandra, kaya lumabas ito sa sliding glass door at sinagot iyon. Pasulyap-sulyap pa itong tumingin sa kanya habang may kausap sa cellphone. Nainip na siya kakaupo roon, kaya tumayo na lamang siya at pumasok sa kwarto niya. Humiga siya sa kama habang una ng dalawa niyang kamay na nakaharap sa kisame. Ilang saglit pa bago pumasok si Sandra. Tinignan niya ito ng makahulugan, pero nagkibit balikat lang ang babae. Saka naupo sa gilid niya. Sinong kausap mo? Agad na tanong ni Grayson. Si Rika. She's asking if I'm free tomorrow. Sagot nito, pero alam niyang hindi iyon totoo. Halata sa boses nito na hindi iyon ang totoo. Are you hiding secrets from me? You're lying, I know it. Will you just tell me everything? I am your boyfriend and husband, so I have the right though. Wika ni Grayson na ikinalingon ng babae. Bumuntong hininga muna si Sandra bago humarap sa kanya, saka tumingin ng mataman dito. It's Sam, sabi niya sasama niya ako sa pagpasyal nila bukas. And I said no. Sagot nito, saka umiwas ng tingin. And then, tanong niya na may gusto pang marinig mula kay Sandra. I already told you everything. Sagot nito, saka tumayo. Ngumiti naman ang binata habang tinitignan nito. Huwag mo akong pahirapan. Sambit niya sa dalaga na ikinagulat nito. Tumingin naman siya sa kaliwa para iwasan ang nagtatanong na tingin nito sa kanya. What did you say? Wala naman akong ginagawa ah. Depensa nito. Natawa na lamang siya sa kaumupo at sinanyasan si Sandra na tumabi sa kanya na sinunod naman ito. Pagkaupo nito hinawakan niyang kamay nito sa kahinalikan. Can I spend the whole day with you tomorrow? Tanong niya rito. Ilang saglit naman bago ito tumango. Ngunit masaya na siya na pumayag si Sandra. Inilapit niya ang mukha niya rito saka humalik sa mga labi nito. Para bang nakakadalama ngayon para sa kanya. But he tries his best to control himself. Inalayo niya ang mukha sa dalaga, saka tumayo. Are you sleepy? Tanong niya rito. Pero umiling lamang ang dalaga, saka sumandal sa armrest ng upuan. Pumasok naman siya sa loob at kumuha ng comforter sa kwarto niya. Saka dinala kay Sandra at pinagkasya ang sarili sa loob niyon. Saka niyakap ang asawa. Not cold anymore? Tanong niya. Tumingala naman si Grayson sa kalawakan.
Hindi na, she answered, and rested her head on his chest. That made her even more comfortable. Smelling Grayson's scent made her more comfortable and calm. Can I ask you something? Basag ni Grayson sa katahimikan. Saka naman tumango si Sandra bilang tugon, at lalong pinagsiksikan ang sarili sa tabi ni Grayson. Aren't you curious about me for the past 3 years? Minsan, naisip ko kung ilang taon na kaya tong taong to. Saan nakatira? Bakit hindi ko nakikita? Bakit tago siya sa publiko? Baka pangit to? Tumikim si Grayson sa sinabi ni Sandra. Then a smile draws on Sandra's lips. The first time I saw you was in the mall, nung nakaaway ko yung ex mo sa jewelry shop. I never hated a person that much before. Pero nung nakita kita sa Casa Raven, ang sarap mong suguri nun tapos saktan ka. You live freely without knowing about me. Tapos ako nandun sa compound na yun ng 3 taon, na minsan hinihigpitan pa ng chairman. Kapag umaalis ako, dapat ipaalam ko. Napangiti naman si Grayson sa reaksyon ni Sandra habang nagsasalita. I totally forgot that time. Chairman told me to attend my wedding by force. I am not in a relationship with Thea that time. I was 24 years old, and I don't have any idea who I'm going to marry. But the idea that it's a daughter of my grandpa's childhood friend. Then I was about to leave the company for grandpa's sake. But the sales got into mess, and I have to fix it. Chairman knows about it, kaya siguro hindi na ako pinilit na pumunta. I have to save the company from bankruptcy that time. And that was my first time to experience that big problem. Kaya halos doon na ako tumira sa kumpanya noon ng ilang linggo. Then after that, I totally forgot about the wedding. Until months ago, Chairman forced me to live with you at the compound, which may be a blessing in disguise, I think. Nakangiting kwento niya. Napatingin naman si Sandra sa kanya. All this time, she misjudged Grayson for not showing on their wedding. He has valid reasons after all. Sadyang pinag-iisipan niya lang talaga ito ng masama noon. Pero bakit wala man lang nagpaalala tungkol sa kasal nila? Of course his family was there. It was supposed to be a secret wedding. Only both families knew about it. Pero dapat man lang ay sinabi ng chairman. I felt guilty after finding out late about the wedding. But it troubles me a lot if Thea would find out, and yes, she does. Pagpapatuloy nito, hindi naman umimik si Sandra at nakikinig lang sa susunod na sasabihin nito. Kaya ba nakipaghiwalay siya sa'yo? We actually talk about it, and she said she understand me. Then suddenly, I asked myself if I did fall for you, or was it called a diversion after my breakup? But that gotten into worse when I found myself thinking about you all the time. Mainang sabi nito. Saka napangiti si Sandra. You did that? But why she keeps on chasing you after that? Nagtatakang tanong niya. Ano? Marupok lang din gaya ko. Napangiwi siya sa naisip. I don't know. Siguro dahil naramdaman niya na wala na akong pakialam sa kanya. Kumbaga nakikita niya na masaya na ako kasama ka. At baka hindi niya matanggap yun. Kaya ngayon ang gusto niya, mabawi ako. Did your mom knows about her? Yeah, everyone does. The media even reported about her love life. But it didn't get too much attention. Because I don't like publicity. Sagot nito. Tumango naman siya saka nag-iisip ng susunod na itatanong. How about you? Tanong nito. What about me? Tanong niya pabalik. Natawa naman ito saka humalik sa ulo niya. You never tell me about yourself. Have you been in a relationship for the past 3 years? No. Agad na sagot ni Sandra. Pero sa panahon na hindi pa tayo kasal, meron akong 2 ex-boyfriend. Lahat sila nasapak ni Sam. Wika niya saka tumatawa pa. They're all cheaters. Yung mabubulaklak ang mga katagang sasabihin sa babae para mapasagot sila. Tapos sa huli, sasaktan din pala at maghahanap ng iba. Yung style yung mga manluloko. Dagdag niya. Ngumiwi naman si Grayson. Hey, ninyong, ba't pati ako napasama? Wika nito. Tumawa lang si Sandra. You never fall in love again? That's impossible. Hinintay mo talaga ako? Ngumusa naman si Sandra. Saka mabilis na umiling.
Natuto na ako sa mga naging ex ko. Naisip ko na hintayin ko na lang yung right guy for me. Tapos ikaw pala yun. Ang rupok ko lang talaga na nahulog ako sa kabila ng mga sinabi ko sa'yo. Wika niya saka umiling-iling. Nung bata pa ako, meron akong nasipang lalaki dahil sinaktan niya si Glyza. Deklara nito. I was 9 years old that time. Glyza and I was playing in a playground back then. I don't know kung saan subdivision yun. Basta dinala kami ni daddy and mommy nun. Then a boy around 14 or 15 yata yun. Lumapit siya kay Glyza nun at sinira ang laruan ng kaibigan ko. Kaya nagalit ako. Lalo pa ng ibang kasama ng lalaki ay tinapon sa malayo yung mga laruan. Nagalit ako tapos lumapit ako dun sa lalaki. Tapos nasipa ako. Natakot ako bigla nun dahil namimilipit siya sa sakit. Kaya tumakbo ko papasok ng bahay and hide at my mom's back. Natatawang kwento ni Sandra. Saka naman natahimik at hindi umimik si Grayson. It was a park with flying kites, right? Tanong ni Grayson. Nakakunot naman ang noo ni Sandra na tumango. How did you know? Did I told you that when I was drunk? Takang tanong niya. No, with those soccer balls na naggalat at mga batang nagtatakbuhan. Tumango naman si Sandra at nakakunot ang noo. Paano nito nalaman yon? That was me. Hindi makapaniwalang sambit ni Grayson. Saka naman napanganga si Sandra at hindi napigilang tumawa. Stop it. That hurts a lot. Hindi ako nakatayo ng 1 linggo nun. And my mom brought many doctors nun. Baka daw hindi ako magkaanak dahil sa nangyari. Wika nito. Natuwa pa rin si Sandra. Saka siya niyakap ng mahigpit ni Grayson. Halos maiyak na si Sandra sa kakatawa nang yumuko si Grayson at hinalikan siya sa labi. Tumingin naman ito ng makahulugan sa kanya. That was the reason I respect women. I even promised myself not to hurt women again. And now I have someone to blame kapag hindi ako magkakaanak. Wika nito. Saka napangiting hinalikan ang labi niya. I had no idea that was you. Sagot ni Sandra. Sorry. Mahinang sambit niya. Masakit pala talaga yung ginawa niya. Dahil umabot ng linggo, saka iyon nawala. That was past, babe. Sagot nito. Napatingin naman si Sandra nang marinig ang sinabi nito. Tila ba nagpakabog ng malakas ang puso niya ang pagtawag nito ng babe sa kanya. Aren't you sleepy? Pag-iba ni Grayson sa usapan. Umiling naman si Sandra saka umayos ng upo. Let's stay like this for a minute. It's comfortable. Sagot ni Sandra. Saka umayos ng upo at isinandalang sarili sa balikat ng lalaki. Ilang sandali pa ay binuhat na ni Grayson si Sandra pabalik sa kwarto nito nang maramdaman na tulog na ito. Maingat niya itong inihiga sa kama. Saka sinulya pa ng wall clock. It's already 11:30 p.m. Almost midnight. Aalis na sana siya. Nagising ang dalaga saka humawak sa braso niya. Will you stay with me? Mahinang sambit nito. Tumingin naman siya rito at pinagmasdan ang maamong mukha ng dalaga. Yes, I will. I love you. Inaantok na wika ni Sandra. Stay here with me. Wika pa nito. Tila naman nalilito si Grayson. Baka mahirapan na akong kontrolin ng sarili ko at ano pang magawa ko without your consent. Sagot niya. Saka hinawi ang buhok ni Sandra, saka humalik sa noo nito. Then, I'm giving you my consent. Sagot niya na kinatigil ni Grayson at tumitig sa dalaga. She just stares at him like what she said was just simple. Mahal niya si Sandra at ramdam niyang mahal rin siya ng asawa. At alam niyang papayag na ito na maganap ang pagiging mag-asawa nila. May maganap na kaya sa mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.